Tol Montenegro. Maghapon ako ng tanong. Kung nakarating kayo, sabi mo wala ako. Ay masamang intention sa pagpunta dito. Iniligtas lang namin yung tatay mo. Pumunta si Divina sa isang tagong lugar kung saan naroon sina Brando at Rocky Boy. Halata ang kaba sa kanyang kilos habang kausap si Brando. Agad niyang ipinaalam na may humahabol sa kanya at gusto siyang patayin. Si Tanggol Montenegro, samantala nagmamadaling tumakbo si Mauro papunta kay Linda. Kinabahan ito at nagbilin. Kung sakaling may maghanap sa kanya, sabihin na wala siya. Ilang sandali lang, may dumating ngang mga naghahanap. Matapang na sumagot si Linda na wala ang kanyang asawa. Hindi siya nagpatinag at diretsong sinabi na umalis na lang sila dahil pulis ang anak ni Mauro. Ngunit imbes umatras, sinapak siya ng isa sa mga lalaki. Dahil sa pananakit kay Linda, hindi na nakapagpigil si Mauro. Lumabas siya, galit na galit, at agad naglabas ng patalim. Sunod-sunod ang kanyang saksak sa kalaban, ngunit marami ang mga ito kaya nalamangan siya. Pinagtulungan at binugbog si Mauro hanggang sa halos mawalan na siya ng laban. Ngunit dumating si Tanggol at mabilis na nakialam. Pumasok si Tanggol sa gitna ng gulo. Walang takot niyang hinarap ang mga kalaban ni Mauro. Isa-isa niyang pinabagsak ang mga ito, gamit ang bilis at lakas na hindi nila kayang tapatan. Patuloy ang matinding bakbakan hanggang sa halos maubos ang mga kalaban. Hindi tumigil si Tanggol hanggat hindi natatapos ang laban. Sa huli, nang manaig siya, agad niyang tinulungan si Mauro na duguan ngunit buhay at inalalayan itong makatakas mula sa lugar. Nang makauwi, duguan at halos mawalan ng lakas si Mauro. Halos maiyak si Lola Flory sa pag-aalala sa kanyang anak. Sa ingay ng kaguluhan, agad na dumating si Punggay. Nagulat ito sa nakita. Naroon si Tanggol mismo sa kanilang bahay. Mabilis na naglabas ng baril si Punggay at tinutok kay Tanggol. Ilang sandali lang, dumating din ang mga kasamahan ni Punggay at nakatutok din ang kanilang mga armas. Ngunit kalmado si Tanggol. Ipinaliwanag niya na wala silang masamang intensyon, niligtas lamang nila si Mauro, ang ama ni Punggay. Sa kabuuan ng mga pangyayari, naging malinaw na patuloy na umiikot sa pagitan ng pagtakas at pakikipaglaban ang buhay ni Tanggol at ng kanyang mga kasama. Mula sa pagtataksil ni Divina hanggang sa panganib na kinaharap ni Mauro, muling ipinakita ni Tanggol ang kanyang tapang at determinasyon na ipaglaban ang mga taong inosente at malapit sa kanya. Sa kabila ng matinding laban at panganib, nagawa niyang iligtas si Mauro mula sa tiyak na kamatayan at maibalik ito sa kanilang pamilya. Ngunit sa pag-uwi, mas lumala ang tensyon nang makita ni Punggay si Tanggol sa kanilang tahanan. Ang pagbunot ng baril ni Punggay at ng kanyang mga kasamahan ay nagsilbing malinaw na paalala na hindi pa tapos ang alitan sa pagitan ng dalawang panig. Sa huli, nananatiling nakabitin ang lahat. Maituturing bang bayani si Tanggol dahil sa pagliligtas kay Mauro o mananatili pa rin siyang itinuturing na kaaway ng batas? Ang mga susunod na hakbang ng bawat isa ay magtatakda kung saan patutungo ang kanilang kapalaran. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood